Marshall Peak, Kabanata 5449. 10,000 Black Ink Clansmen. Ang dalawang hukbo ay mabilis na lumapit sa isa't isa, na naglalabas ng magulong hangarin na pagpatay. Sa layong 1,000,000 kilometro, nagsimula ang pag-atake ng Purifying Black Ink battleship na kumikilos bilang taliba. Ang maraming hanay na nakaayos sa paligid ng Purifying Black Ink battleship ay naghum at ang mga artifact sa kanilang core ay lumiwanag, na nagiging mga daloy ng makulay na liwanag na pumuputol sa kawalan, na nagpapaliwanag sa labas ng Northern Pass sa isang maluwalhating light display. Ang bawat pagsabog ng liwanag ay nagdadala ng nakakatakot na kapangyarihang makapatay kasama nito at sa lalong madaling panahon ay sumabog sa gitna ng Black Ink Clan Army, na nililinas ang malalaking rehiyon ng kalawakan. Ang nag-iisang Purifying Black Ink battleship ng Remnant Army ay inilabas mula sa Azure Void Pass, at masasabing naglalaman ito ng natitirang essence na nakalap mula sa buong Great Pass, kaya ang lakas nito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong Purifying Black Ink battleship. Ang 1,000 o higit pang mga human soldiers na nakaistasyon sakay ng Purifying Black Ink battleship ay talagang nandoon para paganahin ang labis na bilang ng mga array na naka-install sa katawan nito. Bago masira ang Purifying Black Ink battleship, hindi na nila kailangan na lumabas para labanan ang kaaway ng magkahawak kamay, kailangan lang nilang i-activate ang iba't ibang array at umasa sa lakas ng mga artifact. Ni minsan ay hindi lumitaw ang isang Purifying Black Ink battleship na may ganoong karangyang loadout. Ang unang round ng mga pag-atake ay nabigla sa Black Ink Clan at agad na napagtanto ng 10 territory lords na itong Purifying Black Ink battleship ay iba sa iba. Nakita na rin nila ang Purifying Black Ink battleship ng humans, ngunit ang nakita nila sa nakaraan ay halos hindi maihahambing sa lakas ng warship na nauna sa kanila ngayon. Kaya, pagkatapos ng maikling talakayan, 5 sa mga territory lords ang diretsyong naniningil sa Purifying Black Ink battleship sa ilalim ng pabalat ng kanilang mga subordinate. Hindi alintana kung saan nanggaling ang Remnant Army na ito, tila lubos silang umaasa sa Purifying Black Ink battleship na ito, kaya hanggat kaya nila itong tapusin, ang lakas ng tao ay lubhang mababawasan, na iniiwan ang kaaway sa kanilang awa. Sa pinagsamang lakas ng 5 innate territory lords laban sa isang 8th grade master na nakatayong bantay sakay ng battleship, halos imposible para sa kanila na mabaygo. Dinagtagal, sa sakripisyo ng kanilang subordinate Black Ink Clansmen, ang 5 territory lords ay nakalapit sa layong 100,000 kilometro mula sa Purifying Black Ink battleship. Mula sa kaliwang ito, ganap na maibibigay ng innate territory lords ang kanilang lakas laban sa Purifying Black Ink battleship na ito. Gayunpaman, bago pa sila makagalaw, biglang lumabas ang isang stream ng liwanag mula sa Purifying Black Ink battleship. Ang 8th grade master na nangangasiwa sa battleship ay talagang sumisingil upang salubungin sila. Lahat ng territory lords ay may matalas na paningin at mahusay na memorya, kaya natural nilang masasabi sa isang sulyap na ito ang 8th grade human master na patuloy na nakikipag-away sa kanila sa labas ng Northern Pass 2 taon na ang nakakaraan. Katulad ng territory lord na pinutol noon ni Yang Kai, ang 5 ito ay lubos na minamaliit ang lakas ni Yang Kai, sa pag-aakalang siya ay kakaiba lamang sa pagtakas at hindi naman ganoon kalakas. Kaya, wala sa 5 territory lord ang naglagay sa bilin ng lalaking ito sa puso. Sa halip, inipon nila ang kanilang lakas, na nagbabalak na sabog ang mapagmataas na tao kasama ang Purifying Black Ink battleship. Gayunpaman, ang figure ng 8th grade ay biglang lumabo at nawala sa kanilang paningin. Sa sumunod na sandali, ang 3 territory lords ay napaungol sa sakit na parabang sila ay sumailalim sa ilang hindi mabata na pagpapahirap, ang kanilang mga mukha ay namimilipit sa matinding paghihirap. Sa isang iglap, 3 makapangyarihang innate territory lords ang nawalan ng magawa. Ang natitira ay walang ideya kung ano ang nangyari sa kanilang mga kasama, ngunit sila ay masyadong nabigla upang mag-react. Ngayon lang nila naramdaman ang pagdagsa ng spiritual energy, ngunit wala silang ideya kung ano ang nangyari. Bago pa man nila masuri ang kalagayan ng kanilang mga kasama, ang mga sundalo sa Purifying Black Ink battleship na maagang nakatanggap ng mga tagubilin ni Yang Kai ay nag-activate ng lahat ng offensive arrays at nagpaputok sa direksyon ng 3 may kapansanan na territory lords. Kung ang 3 ito ay nasa kanilang tuktok, kung gayon ang gayong pag-atake ay hindi magiging isang banta sa kanila. Gayunpaman, dahil ang kanilang mga kaluluwa ay napunit sa sandaling ito, sila ay nasa isang labis na pagkataranta at hindi kaagad makapag-react. Ang Purifying Black Ink battleship ay mayroong daan-daang arrays na naka-install, at lahat ng mga ito ay bumaril ng sabay-sabay sa 3 direksyon, ganap na binalot ang mga master ng kaaway. Ang bawat territory lord ay nalantad sa 2 hanggang 300 pag-atake,
bawat isa ay katumbas ng buong lakas na suntok ng isang 7th grade master, na may isang dosina o higit pa sa mga ito na maihahambing sa lakas ng isang 8th grade master. Parang napunit ang buong kawalan sa isang iglap. Ang marahas na tidal wave ng enerhiya ay hindi lamang pinilit ang Black Ink Clan Army na bumalik, ngunit maging ang mga kalasag ng purifying Black Ink battleships ay kumikislap na galit habang sila ay tinamaan ng shockwaves mula sa malalapit na pagsabog. Sa gitna ng kaguluhang ito, 3 malalakas na aura ang napatay. Ang 3 target na innate territory lords ay namatay ng ganoon. Nang hamupa ang alikabok, muling lumitaw si Yang Kai at winalis ang kanyang sibat sa 2 natitirang territory lords. Pumipintig ang mga ugat sa noo at duguan ang magkabilang mata. Ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng sakit na dumadaloy sa kanyang katawan ay nagparamdam sa kanya na parabang hinihiwa ang kanyang kaluluwa, ngunit nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin at nagtiis, na dinadala ang kanyang sakit sa isang galit na pag-atake. Pinangunahan ng 10 territory lords ang isang 300,000 strong Black Ink Army, habang ang humans ay mayroon lamang 4 na 8th grade masters na namumuno sa 5,000 sundalo. Ang mga posibilidad ay hindi pabor sa mga tao, kung ito nang sasabihin. Kaya, kahit na ano, ang puwang sa lakas ay kailangang bawasan. Sa mga sandaling iyon, ang Soul Rending Thorn ang pinakamagandang card na kayang laruin ni Yang Kai. Mula sa kanyang karanasan sa pagpatay sa ulo ng tupa na Royal Lord, alam ni Yang Kai ang mga limitasyon ng kanyang kaluluwa. Kung gagamitin niya ang Soul Rending Thorn ng 4 na beses ng sabay-sabay, ang kanyang kamalayan ay lalabo hanggang sa puntong hindi na siya makapag-isip ng makatwiran tulad ng nakaraang pagkakataon. Siya ay maswerte noon at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa dalisay na instinct sa kabila ng pag-blackout, kahit na nagawang patayin ang ulo ng tupa na Royal Lord sa huli, ngunit hindi man lang maalala ni Yang Kai kung paano niya nagawa iyon. Ang alam lang niya ay inilabas niya ang kanyang Dragon Bead dahil napansin niyang nasira ito nang siyasatin niya ang kanyang mga sugat pagkatapos ng labanan. Sa pamamagitan lamang ng pag-atake gamit ang kanyang Dragon Bead ay napatay ni Yang Kai ang isang Royal Lord dahil ito ang kanyang pinakamakapangyarihang trump card. Gayunpaman, hindi siya palaging magiging maswerte. Kaya, 3 Soul Rending Thorns lang ang ginamit ni Yang Kai sa pagkakataong ito, na target ang 3 territory lords. Ito ay kinumplito ng isang malakas na pag-atake mula sa Purifying Black Ink battleship, na bumagsak sa 3 territory lords sa isang iglap gaya ng kanyang inaasahan. Pagkatapos ng gayong pambungad na hakbang, halos hindi mapangasiwaan ni Yang Kai ang natitirang 2. Ang 2 nakaligtas na territory lords ay parehong nasa estado ng pagkabigla pagkatapos ng agarang pagkamatay ng kanilang 3 kasama, kaya kinilagay nila ang halos lahat ng kanilang lakas sa pagtatanggol sa kanilang sarili at baka sundan nila ang mga yapot ng kanilang mga kasama, na nagbigay kay Yang Kai ng mas madaling panahon sa pakikitungo sa sila. Nagsimula ang labanan ng labis na lumampas sa inaasahan ng Black Ink Clan. Sila ay orihinal na nagplano para sa 5 territory lords na palibutan at atakihin ang Purifying Black Ink battleship habang ang natitirang 5 ay haharapin ang iba pang 3 8th grade masters, na dapat sana ay sapat na upang mapanatili ang human spin down. Gayunpaman, ang 5 dapat na humarap sa Purifying Black Ink battleship ay agad na nabigo. Ang pagbagsak ng 3 territory lords ay hindi lamang nag-iwan sa natitirang 2 sa awan ng kalaban, ito rin ay lubos na namangha sa iba pang 5. Nagulat si Ouyang Lei at ang iba pa sa mga pamamaraan ni Yang Kai, ngunit alam din nila na hindi nila masasayang ang momentum na itinayo ni Yang Kai para sa kanila at agad na pinangunahan ang kanilang mga tropa patungo sa Black Ink Clan habang sila mismo ay nakikipag-ugnayan sa iba pang 5 territory lords. Isa-isang pinatay ang mga ilaw mula sa squad class warships. 5,000 laban sa 300,000, ngunit ang Black Ink Clan Army ay malinaw na nasa likod, patuloy na umaatres patungo sa No-Return Pass. Ang pagwawaldes ng mga aura ay maaaring patuloy na maramdaman. Ang mga nasawi ng Black Ink Clan ay hindi mabilang, ngunit ang mga warship ay nagsisimula ng sumabog sa panig ng tao, na humahantong sa pagbagsak ng miniature universe. Gayunpaman, walang nagluksa sa sandaling ito. Alam ng bawat kawal ng tao na ito ay magiging isang matarik na paakyat na labanan. Kung hindi sila makalusot sa blockade ng Black Ink Clan sa No-Return Pass, matatapos silang gumala-gala sa Black Ink battlefield hanggang sa araw na sila ay mamatay, hindi na muling magkakaroon ng pagkakataong bumalik sa 3,000 mundo para muling sumali sa pangunahing human army. Sa gitnang taliba, nakipaglaban si Yang Kai sa 2 innate territory lords ng mag-isa. Hiniram ang momentum mula sa unang pag-atake na nag-alinlangan sa 2 territory lords, nagawa niyang makakuha ng ganap na kalamangan. Sa ngayon,
kahit na ang pamana ng kanyang miniature universe ay hindi gaanong mas malakas kaysa noong kaka-walkout niya mula sa Great Sea Celestial Phenomenon, ang kabuuang lakas ng pakikipaglaban ni Yang Kai ay tumaas ng malaki. Para sa kanya, ang kanyang pakikipagtagpo sa Territory Lords ay nagbigay daan sa kanya na maasa ang kanyang mga kakayahan at magkaroon ng mas mahusay na kontrol sa kanyang sariling kapangyarihan, lalo na sa kanyang maraming Dao strengths. Patuloy din siyang nakakakuha ng bagong insight sa iba't ibang Grand Daos na ito tuwing ginagamit niya ang mga ito sa labanan. Ang Soul Warmang Lotus ay patuloy na naglalabas ng pakiramdam ng lamig na nagpakalma sa kanyang nasirang soul, dahan-daang nagpapatatag sa kanyang estado ng pag-iisip. Sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong ito, nagbukas ng ilang distansya mula sa kanyang mga kaaway at nagsagawa ng secret technique. Sa isang iglap, sumigaw ang isang Golden Crow at sumikat ang Great Sun. Sa susunod na sandali, isang malamig na full moon ang nagpakita rin. Ang Sun and Moon ay umiikot sa paligid ni Yang Kai, na nagpapakita ng mga misteryo ng time at space. Ang isang malalim na kapangyarihan ay nagiba-iba habang ang Sun and Moon ay umiikot sa isang kaleidoscope ng liwanag. Ang malawak na kawalan ay napuno ng space-time strength, na tila ang oras ay tumitigil kapag tiningnan mula sa labas habang ang space ay nagyelo sa lugar. Ang isang malaking bahagi ng kawalan ay tila pinutol mula sa natitirang bahagi ng universo ng ilang kakaibang puwersa. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai at tumitig ng mabuti. Sa huling beses na ginamit niya ang kanyang Sun and Moon Divine Will, may nakita siyang kakaiba. Sa oras na iyon, ang kanyang Sun and Moon Divine Will ay tila nabasag ang space-time continuum, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga fragment ng hinaharap. Sa isa sa mga kidlat na iyon, nakita ni Yang Kai ang kanyang sarili na hawak-hawak ang pugot na ulo ng tupa na Royal Lord habang pinalibutan siya ng hindi mabilang na Black Ink Clansmen, na tila sumasamba, ngunit sa katunayan ay pinalilibutan siya upang patayin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang makitang anuman. Gayunpaman, ang lakas ng Sun and Moon Divine Will ay hindi nabawasan kahit kaunti. Sa katunayan, ito ay naging bahagyang mas malakas kaysa dati. Ang secret technique na ito ay maaaring ituring na isa sa pinakamalakas na pamamaraan ni Yang Kai sa ngayon at hindi gaanong mapanganib kaysa sa pag-atake sa sarili ng kanyang Dragon Bead. Maging ang ulo ng tupa na Royal Lord noong panahong iyon ay nagdusa ng tamaan ng secret technique na ito, kaya walang kailangang sabihin tungkol sa dalawang naguguluhan na innate territory lords. Ito ay isang iglap lamang bago ang nagyelo na kawalan ay tila muling nabuhay, ngunit sa sandaling iyon, ang malaking rehiyon ng kalawakan na Dam Alloy kasama ang lakas ng space-time ni Yang Kai ay tila lumipas na sa milyon-milyong taon. Sa muling paghahanay ng space at time, lahat ng Black Ink Clansmen sa loob ng rehiyong iyon ng kawalan, maging ito man ay ang Territory Lords o ang regular na Black Ink Clan na mga sundalo, lahat sila ay no at aquatic sa isang ulap ng Black Ink Strength, na wala nang walang bakas. Ang 5 innate Territory Lords na unang nag-target sa Purifying Black Ink Battleship ay namatay na lahat. Isang Sun and Moon Divine Will ang nagmasaker sa 100,000 Black Ink Clansmen sa isang iglap. Ang moral ng mga tao ay tumaas habang ang Black Ink Clan ay kilabot. Walang isa sa kanila na ang mga mata ay hindi napuno ng takot. 10 ang mga Territory Lord ay lumabas upang salubungin ang mga tao sa labanan, ngunit ilang sandali lamang sa labanan, kalahati sa kanila ay napatay na. Isa ba talagang 8th grade master iyon? Kailan naging napakalakas ng 8th grade masters? Hindi lang sila ang natakot, maging ang mga Territory Lord na nanatili sa loob ng No Return Pass ay nanginginig sa takot habang nasaksihan nila ito. Ang Royal Lord na nangangasiwa sa No Return Pass ay nasa isang estado ng hindi paniniwala. Mayroong 4 na 8th grade masters sa army ng kaaway, ngunit habang ang 3 ay maaaring baliwalain dahil nahulog sila sa loob ng mga limitasyon ng kung ano ang dapat na kaya ng isang ordinaryong 8th grade human, ang nag-utos sa Purifying Black Ink Battleship ay napakalakas kaya't nahirapan ang isip ng isang tao. Ang mga secret technique at divine abilities inilabas ng tao na ito ay lubhang kamangha-mangha na tila hindi sila posible. Pagkaraan ng ilang saglit na pagdedebate, ang Royal Lord ay nagpasya. Hindi niya maaaring payagan ang gayong tao na mabuhay. Kung hindi, kung hahayaan siyang tumubo at isang araw ay maabot niya ang 9th grade, hindi ba niya magagawang putulin ang mga Royal Lords tulad ng pagpuputol niya ng prutas o gulay? Sa kasalukuyan, ang Black Ink Clan ay walang maraming Royal Lords na natitira sa kanilang hanay. Kung hindi, hindi lang siya ang nangangasiwa sa No Return Pass. Marshall Pick, Kabanata 5450. Sinong nang ahas na harangin ang aking daan? Sa kanyang pag-iisip, kumilos ang Royal Lord, naging ulap ng Black Ink Strength na mabilis na lumapit sa battlefield. Nanghina si Yang Kai sa sandaling ito.
Ang pagpapakawala ng tatlong soul-rending thorns ay lubhang nasira ang kanyang soul, at pagkatapos ay ang paggamit ng kanyang Sun and Moon Divine Will ay nag-drain ng malaking halaga ng kanyang world force. Kung walang World Tree clone si Yang Kai para patatagin ang kanyang miniature universe, ito ay nayanig ng husto. Kahit na noon, kalahati ng kanyang miniature universe heritage ay naubos na, nag-iiwan sa kanya ng isang pakiramdam ng kahinaan. Mabilis siyang kumuha ng spirit pills at nilagok iyon. Dati si Yang Kai ay may low-grade world fruits na halos agad na makakabawi ng malaking bahagi ng kanyang world force, ngunit sa kasamaang palad, nagamit niya ang lahat ng ito habang hinahabol ng ulo ng tupa na Royal Lord. Aabot sa 30% ng 300,000 malakas na Black Ink Clan Army ang nabura niya gamit ang kanyang Sun and Moon Divine Will, at ang daan sa unahan ay nalinas na. Siyempre, mayroon pa ring Black Ink Clansmen sa kanilang mga gilid, na patuloy na nakikipaglaban sa mga warship na pinamumunuan ni Huang Xiong at Fei Yuanlong. Nang maalis ang landas sa unahan, nagawang ilihis ng Purifying Black Ink Battleship ang kanilang atensyon at magbigay ng suporta sa kaliwa at kanang gilid. Ang mga arrays ay patuloy na umugang habang ang sunod-sunod na pagsabog ay nagpaputok mula sa kanila, na nakikipag-ugnayan sa iba pang dalawang dibisyon upang lipulin ang kanilang mga kaaway. Sa sandaling iyon naramdaman ni Yang Kai ang pag-angat ng kanyang katawan habang ang isang malakas na aura ay nakalok sa kanya. Ang sensasyong ito ay talagang pamilyar sa kanya. Noon, ikinulong siya ng pinuno ng tupa na si Royal Lord gamit ang kanyang aura sa parehong paraan noong hinahabol niya siya, na pinilit siyang gumamit ng Purifying Light para ihiwalay ang sarili bago niya ma-activate ang instantaneous movement. Agad na tumangala si Yang Kai at sigurado, sa direksyon ng No Return Pass ay isang higanteng black ink cloud na mabilis na papalapit sa kanyang kinalalagyan. Tila may dalawang mata sa loob ng black ink cloud na matalas habang determinadong tumagos sa kanya ang mga espada. Ang Royal Lord. Kudlit. Sa pagbubukas ng mga sandali ng labanan, 5 innate territory lords ang bumagsak. Napagtanto ng Royal Lord na namamahala sa Northern Pass ang banta ni Yang Kai at hindi na siya maupo. Kinailangan niyang patayin ang 8th grade human na ito ng personal para mawala ang mga problema sa hinaharap dito. Mula sa malayo, ang Royal Lord ay nagsimulang gumamit ng kanyang kapangyarihan na para bang ipinapakita ang kanyang lakas at pati na rin ang pagyanig sa moral ng mga tao. Nayanig ang kawalan habang lumiwanag kahit ang proteksyon na hadlang ng Purifying Black Ink Battleship, na parang may hindi nakikitang bigat na dumidiin dito. Ang gayong presyon ay walang anyo, ngunit ito ay totoo at nasa salat. Ang presyon ng isang nangungunang master ay sapat na malakas upang kunin ang mahihina ng mag-isa. Ang Royal Lord ay natural na gumawa ng maling desisyon nang sinubukan niyang takutin ang mga tao sa kanyang panggigipit. Ang Purifying Black Ink Battleship sa gitna ng army ay hindi bumagal at sa halip ay nagpatuloy sa paglalayag patungo sa No Return Pass. Sa kaliwat kanan nito, ang mga warship ay sumabog habang ang mga tao ay nahulog sa malaking bilang. Dahil sa kakilakilabot na bilang ng mga nasawi, namumula sina Huang Xiong at Fei Yuanlong sa kalungkutan, ngunit wala silang magawa tungkol dito. Maaari lamang nilang harangan ang mga pag-atake ng Territory Lords upang mabawasan ang mga nasawi sa kanilang panig. Sa pagsisikap ng maraming sundalong nag-alay ng kanilang buhay, ang kaliwat kanang gilid ay tuluyang nalagpasan ang blockade ng Black Ink Clan at sumugod. Walang nang ahas na magtagal sa lugar na ito. Alam nilang lahat na sa pag-ataking ito sa No Return Pass, hindi nila kayang huminto kahit isang sandali. Kinailangan nilang masira ang mga depensa ng Black Ink Clan ng sabay-sabay kung gusto nilang magkaroon ng anumang pag-asa na makabalik sa 3,000 mundo. Ang kaunting pag-aatubili ay ipahamak ang Remnant Army sa isang mabagal na kamatayan. Ang likuran kung saan si Ouyang Lai ang namamahala ay orihinal na pinakakalma at hindi gaanong napipilitin, ngunit ngayon, siya ang nahaharap sa pinakamabigat na pasanin. Ang Black Ink Clan Army na nandoon para harangin sila ay naging mga humahabol na sa kanila. Kung hindi sila mapipigilan ng likurang dibisyon, tiyak na masisira ang pagbuo ng Remnant Army. Sa puntong ito, si Ouyang Lai ay nagiging desperado habang naghahadjust siya ng mga espadang alon sa kawalan. Isang dagandong ang biglang tumunog mula sa Purifying Black Ink Battleship. Ipagpalagay ang pagbuo. Sa utos na iyon, ang kaliwa at kanang gilid, kasama ang mga warship sa likod ng kanilang pangunguna, ay mabilis na lumipat palapit sa Purifying Black Ink Battleship. Sakay ng Purifying Black Ink Battleship, isang Grand Array ang na-activate sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ng 10 7th Grade Masters. Sa isang iglap, isang array diagram ang kumalat sa walang laman na may Purifying Black Ink Battleship sa gitna, ang mga pattern nito ay nagliliwanag sa lahat ng direksyon. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga warship ay nag-activate din ng mga komplementaryong spirit array ng sabay-sabay.
Tulad ng mga swallow na bumabalik sa kanilang pugad, pinagsama sila sa array diagram. Sa loob lamang ng maikling dosenang paghinga ng oras, ang mga aura ng lahat ng nabubuhay na human warships ay naging interconnected sa purifying black ink battleship na nagsisilbing kanilang core, na parabang sila ay tunay na naging isa. 4 Symbols Formation. Kudlit. Ito ay orihinal na isang formation na ginamit ng mga human cultivator upang iugnay ang kanilang mga lakas upang harapin ang makapangyarihang mga kaaway. Ito ay hindi espesyal o malalim, ngunit sa tulong ng battle formation na ito, 4 na human cultivator ang nakapagbigay ng higit na mas malaking kapangyarihan kaysa sinuman sa kanila ay individual upang labanan ang mas malalakas na Black Ink Clansmen. Gayunpaman, ang 4 Symbols Formation ay binago ni Yang Kai na isinama ito sa isang grand array, na nagpapahintulot sa 4 na dibisyon na iugnay ang kanilang mga sarili. Noong nakaraan, hindi kailanman magagawa ni Yang Kai ang ganoong bagay. Gayunpaman, nakatanggap siya ng malaking ani sa Great Sea Celestial Phenomenon, kaya sa kanyang mga natamo sa Tao of Spirit Arrays, hindi problema para sa kanya na lumikha ng ganito. May isang problema lang. Ang 4 Symbols Formation na napakaraming binago ay hindi stable at hindi masustain ng matagal. Iyon ang dahilan kung bakit hindi lang ito ginamit ng Remnant Army sa simula. Gayunpaman, nasa kritikal na punto na sila ngayon na magpapasya sa kanilang tagumpay o kamatayan, kaya paano patuloy na magdadalawang isip si Yang Kai. Gamit ang Purifying Black Ink Battleship na nagsisilbing core, lahat ng warships ay malapit na nakaugnay sa ilalim ng formation, na lubos na nagpahusay sa kanilang lethality at defense. Sa sandaling makumplito ang formation, dumating sa harap nila ang malaking Black Ink Cloud. Ang Black Ink Cloud ay mabilis na umatras upang ipakita ang isang matayog na figurine na nagtaas ng kanyang kamay at hinampes ang kanyang palad pababa patungo sa Purifying Black Ink Battleship. Kahit na mukhang isang casual na suntok, nagdulot pa rin ito ng panginginig sa likod ng mga tao. Ito ay isang pag-atake mula sa isang Royal Lord. Gayunpaman, hindi bumaba ang momentum ng Purifying Black Ink Battleship. Si Yang Kai ay nakatayo sa kubyerta, nakatingin sa unahan sa Royal Lord na nakaharang sa kanilang daraanan bago yumuko patungo sa kawalan, sumigaw. Old Ancestor, pakiusap. Sa mga salitang iyon, biglang lumitaw ang isang cross-legged figure. Dahil kakakuha lang ni Yang Kai mula sa Azure Void Pass, hindi pa rin kumikibo ang bangkay ng Old Ancestor ng Azure Void Pass, ang kanyang aura ay ganap na wala, na parabang siya ay nasa isang malalim na pagkakatulog. Gayunpaman, napukaw ng aura ng Royal Lord, ang Old Ancestor ng Azure Void Pass na umalis na patungo sa Yellow Springs, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Sa isang iglap, kumulog ang kawalan. Nagulat ang Royal Lord sa harap nila. Hindi niya akalain na tatambangan siya ng isang Old Ancestor dito, kaya bago niya mabawi ang kanyang palad, itinaas ng Old Ancestor Azure Void Pass ang kanyang daliri at binasag ang paparating na hampas ng palad. Ang Royal Lord ay nagpakawala ng matinding galit. Habang binawi niya ang kanyang kamay, mabilis niyang natuklasan ang isang madugong butas sa gitna ng kanyang palad kung saan tumalsik ang itim na dugo. Nagulat si Yang Kai sa kanyang nakita. Kahit na nakolekta niya ang katawan ng Old Ancestor tulad ng sinabi sa kanya ng Old Ox na bumalik sa Azure Void Pass, at ipinatawag ito sa oras ng pangangailangan upang harapin ang isang malakas na kaaway, hindi sigurado si Yang Kai kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang patay na Old Ancestor ay maaaring aktwal na magsikap. Ngunit ngayon ay tila kahit sa kamatayan, ang kapangyarihan ng isang Old Ancestor ay hindi pa rin maarap. Ang pagkabigla sa kalaban ay isang malaking dahilan sa likod ng kakayahan ng Old Ancestor na saktan ang Royal Lord sa isang pag-atake, ngunit ito rin ay salamin ng malalim na lakas ng Old Ancestor. Ang Remnant Army ay mabilis pa ring lumalapit sa No-Return Pass, at ang biglaang pagsulpot ng isang Old Ancestor ay naging dahilan ng pag-iingat ng Royal Lord, kaya napilitan siyang umatras. Lumingon ang Old Ancestor at tumingin sa paligid na para bang hinuhusgahan ang sitwasyon. Matapos mabilis na maging pamilyar sa battlefield, bumantong hininga siya. Kahit ang No-Return Pass ay natalo. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo, mukhang nahihiya. Marami ang nagbuwis ng kanilang buhay upang pigilan ang Black Ink Clan, kabilang ang maraming Old Ancestors, ngunit ang huling bulwark ng human race, ang No-Return Pass, ay nawala pa rin. Kahit na hindi lumahok si Yang Kai sa digmaan sa No-Return Pass, lahat ng tao ay nagbahagi ng karangalan at kahihiyan sa digmaang ito. Nasaan ang aking baka? Pagkatapos ay lumingon ang Old Ancestor kay Yang Kai, nagtanong sa nakakagulat na masayang tono. Nagmamadaling inilabas ni Yang Kai ang Ox Monster na may mga sirang sungay nito. Ang Monster Beast ay nakapikit din ng mahigpit na walang anumang aura na nagmumula sa katawan nito.
Hinaplos ng Old Ancestor ang ulo ng baka na parang sariling anak at masiglang nagsalita. Gumising ka na bata. Sumama ka sa akin sa huling pagkakataon. Biglang bumukas ang mga mata ng Ox Monster, at mabilis na nabuhay ang makapangyarihang aura nito. Umiling ito sa Old Ancestor sa disgusto. Patay na tayo at nag-aalala ka pa rito. Hindi ka ba pagod, matanda? Humalaklak ang Old Ancestor. Walang magagawa. Ako ay isang Old Ancestor kung tutuusin. Hindi ko maiwasang madala ang mas mabibigat na pasanin sa akin. Pagkasabi nito, sumakay siya sa likod ng baka at tumingin sa tabi ni Yang Kai, bahagyang tumango. Hindi na nagsalita pa, sinampal niya ang puwitan ng baka at itinuro pasulong, sumisigaw. Patayin. Ito ay isang parang bata na kilos na karaniwan ng magpapatawa sa isa. Gayunpaman, wala ni isa man sa 1,500 sundalo na sakay ng Purifying Black Ink battleship ang nakahanap ng kaunting nakakatawang eksenang ito. Ang mga mata ni Yang Kai ay napuno ng luha habang siya ay yumuko ng malalim. Palem, Old Ancestor. Ang mga sundalo ay umuungal ng sabay-sabay, ang kanilang mga tinig ay nanginginig sa mundo. Sa malayong nakaraan, isang batang-bata ang sumakay sa likod ng isang black bovine, malayang nakasakay sa mga bundok, nagpapantasya tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay sa mga kaaway na hindi umiiral, na nangangarap na may taguyod ang kanyang sarili bilang isang mahusay pagkatapos lumaki, magpakasal, at magkaroon ng mga bata. Sa oras na iyon, isang matandang lalaki na may walang kamatayang ugali ang biglang bumaba mula sa langit at tumingin sa bata na may ngiti. Tawagin mo akong Hanord Master at ipapasa ko sa iyo ang isang supreme technique. Nagtanong ang bata, maaari ba akong yumaman kung tatawagan kitang Hanord Master? Sinabi ng matanda, kaya mo. Pagkatapos ay nagtanong ang bata, maaari ba akong makakuha ng mga babae kung tatawagan kitang Hanord Master? Muling tumango ang matanda, kaya mo. At kaya, ang bata ay bumaba at yumukod ng may paggalang, tinawag siyang Hanord Master. Tumawa ang matanda at kinuha ang bata at ang baka. Ang taong iyon ay napakatagal na ang nakalipas na imposibleng masubaybayan pabalik. Patayin. Sakay ng Purifying Black Ink battleship, nabaluktot ang mukha ni Yang Kai habang umuungal. Ang mga arrays ay tumunog habang sila ay nagpaputok ng mas malakas kaysa dati. Isang marahas na alon ng kapangyarihan ang gumalaw sa nakapalibot na kawalan habang ang Old Ancestor ay nakikipaglaban sa Royal Lord. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga kaganapan ay isang sorpresa sa lahat ng Black Ink clansmen. Walang sino man ang nag-asam ng isang Old Ancestor na biglang lilito sa oras na ito. Nang makita nilang palapit ng palapit ang Remnant Army sa No Return Pass, hindi na nakatiis ang Territory Lords na nananatili upang ipagtanggol ang No Return Pass. Ilang Territory Lords ang nanatili upang ipagtanggol ang pass habang ang mga natitira ay nagmamadaling lumabas kasama ang kanilang mga army. Sa isang iglap, ang Remnant Army ay nahulog sa isang ganap na kawalan, kapwa sa mga tuntunin ng bilang at lakas. Ang tanging maaasahan ng Remnant Army ngayon ay ang lakas ng kanilang mga warship. Gayunpaman, dahil narito ang mga Territory Lords upang hadlangan at guluhin sila, mahirap para sa Remnant Army na sumulong. Kung hindi nila malalampasan ang pagkubkob na ito, sila ay makulong dito at kalaunan ay malipol. Mayroong mga warship na patuloy na inaalis sa formation sa pamamagitan ng malalakas na pag-atake. Ang mga warship na iyon nang walang pagbubukod ay sumabog, na nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng mga sundalong sakay nito. Nang makitang nararating na nila ang isang kritikal na sitwasyon, nagngangalit si Yang Kai at lumundag palabas ng Purifying Black Ink battleship. Ang kanyang mabangis na aura ay nagmaterialize habang binalot niya ang lahat ng Territory Lords dito. Isang soul-rending thorn ang tahimik na pinakawalan, na tumama sa isa sa mga Territory Lords. Sa sandali ng disoryentasyon na sumunod, pinasabog ni Yang Kai ang Territory Lord gamit ang kanyang Golden Crow Casting Sun, na pinasingaw siya. Sino bang may lakas ng loob na hamarang sa daan ko? Mabangis ang pagniwi ng mukha ni Yang Kai, at nang itinaas niya ang kanyang sibat at itinutok ito sa kanila, ang mga Territory Lords na tila pumipigil sa kanila ay natakot lahat. Martial Pick, Kabanata 5451. Pipigilan sila ni Neo Neo. Nahihilo at dumidilim ang mga mata, si Yang Kai ay nakakakita ng mga bituin ngunit nagpakawala pa rin ng agresibong hangin dahil alam niya na kung magpapakita siya ng kahit katiting na senyales ng kahinaan, tiyak na mapapawi ang Remnant Army ngayon. Wala siyang choice kundi gumamit ng pang-apat na soul-rending thorn, na talagang limitasyon niya. Kahit na may soul warmang lotus, hindi niya magagamit ang isa pang soul-rending thorn. Sa kabutihang palad, ang mga Territory Lord ay labis na natakot at hindi nila makita ang malakas na harapan na inilagay niya.
Ang lakas ng 8th grade master na ito ay tumagos ng malalim sa kanilang mga puso. Sa pagbubukas ng mga sandali ng labanan, nagawa niyang putulin ang 3 territory lords ng mag-isa, pagkatapos ay 2 pa sa isang nakakagulat na malakas na pag-atake, at ngayon lang siya nakapatay ng isa pa sa isang suntok. Wala ni isa sa kanila ang nakakita kung paano niya ito ginagawa. Nag-alinlangan ang territory lords, ngunit ang remnant army ay hindi. Sa pagpapakita ng pananakot na ito mula kay Yang Kai, sa wakas ay natagpuan ng nahihirapang remnant army ang pagkakataong hinahanap nila at nalagpasan ang Black Ink Clan Army, na pinilit silang bumalik. Ang mga ilaw na pumuputok mula sa purifying Black Ink battleship at ang mga nakaligtas na warship ay hindi kailanman tumigil habang sila ay sumisingil sa unahan. Sa loob ng maikling panahon na iyon, ibinigay ng lahat ng mga sundalong tao ang lahat. Kapag sumabog ang isang warship, ibibigay ng mga hindi protektadong sundalo ang kanilang buhay upang patayin ang mga kalapit na kaaway. Kahit na kailangan nilang mamatay, gagawin nila ito ng marangal. Gayunpaman, ang agwat sa tunay na lakas ng pakikipaglaban sa pagitan ng dalawang puwersa ay hindi madaling sarado. Nang hindi binabanggit ang Black Ink Clan Army ng mahigit 1,000,000 sundalo, ang natitirang territory lords na nangangasiwa sa pass ay halos 20 pa rin ang bilang. Nagawa ni Yang Kai na putulin ang 3 sa unang 10 territory lords na dumating sa kanila sa tulong ng soul-rending thorns, at 2 pa gamit ang kanyang Sun and Moon Divine Will, na nag-iwan ng 5 pa mula sa unang wave. Gayunpaman, bago makahinga ang remnant army, ang Royal Lord ay personal na gumawa ng hakbang, habang isa pang 6 na territory lords ang sumugod bilang mga reinforcement. Kailangang malaman ng isa na silang lahat ay mga innate territory lord na halos kasing kapangyarihan ni Chekong. Hindi kasama ang territory lord na pinatay ni Yang Kai kanina, mayroon pa ring buong 10 territory lords na nakikipag-ugnayan sa remnant army, samantalang ang remnant army ay mayroon lamang 4 na 8th grade masters. Kahit na sina Ouyang Lai at ang iba pa ay humarap sa dalawang kaaway ng sabay-sabay, sila ay naunat hanggang sa breaking point. Ang paghina ng momentum ng remnant army ay kitang-kita sa mga mata ng Black Ink Clan, habang ang epekto ng pagpigil sa pagkilos ni Yang Kai kanina ay mabilis ding nawala. Habang mas sumulong ang remnant army, mas naging mahirap ang kanilang sitwasyon. Mayroong patuloy na mga Black Ink clansmen na sumusugod upang palibutan sila mula sa lahat ng direksyon, habang ang territory lords ay hindi nagmamadaling pumasok baka sila ay mahuli ni Yang Kai at mapatay. Sa halip, nagtago sila sa likod ng kanilang mga hukbo at umasa sa kanilang mga nasasakupan upang mapagod ang mga tao, paminsan-minsan ay nagpapadala ng mga secret technique upang buwagin ang mga mahihinang human warships. Ang mga mata ni Yang Kai ay namumula sa galit. Wala siyang ibang gugustuhin kundi ang putulin ang lahat ng mga territory lord na nasa harapan niya gamit ang kanyang sibat, ngunit ang kanyang ulo ay pumipintig, na para bang ito ay mapupunit. Imposibleng gumawa ng anuman laban sa mga natitirang territory lord na nagtatago sa likuran. Hindi rin nang ahas si Yang Kai na umalis sa warship ng walang ingat, dahil kung aalis siya, tiyak na darating ang mga territory lords para umatake, at maaaring hindi ito makayanan ng purifying Black Ink battleship. Bumagal ng pabagal ang takbo ng remnant army, parang nahulog sila sa kumunoy. Sa wakas, wala pang 100,000 kilometro ang layo mula sa No Return Pass, ang remnant army ay ganap na napalibutan ng Black Ink Clan. Nang tumingin sila sa territory gate na tila napakalapit, lahat ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Kailangan lang nilang dumaan sa portal na iyon at makakabalik sila sa 3,000 mundo. Kahit na wala silang ideya kung ano ang sitwasyon doon, ito pa rin ang kanilang sariling bayan. Gayunpaman, ang maikling distansya na ito ay tila isang buong universo ang layo sa sandaling ito. Walang nasaraan ng loob sa katotohanan ito, dahil noong nagpasya silang salakayin ang Northern Pass, inaasahan nilang lahat na mangyayari ito, kasama si Yang Kai. Kaya lang kahit na isama siya, ang mga sundalo ay hindi namamalayan na humawak sa isang mahinang kislap ng pag-asa at pag-asa. Higit sa ano pa man, hindi nila gustong mamuhay na nagtatago tulad ng mga daga sa Black Ink battlefield, na patuloy na tinutugis ng Black Ink Clan. Mas gugustuhin pa nilang mamatay sa labanan kaysa sayangin ang kanilang buhay sa iniwang lugar. Patayin. Nang masira ang kanilang pag-asa na makauwi, ang mga tao ay biglang naging kalmado, na para bang tuluyan na nilang binitawan ang isang bagay. Ang mga sigaw ay humalangaw-ngaw sa kawalan habang ang hangarin ng pagpatay ay tumaas na parang tubig. Ang remnant army na napaliligiran ng Black Ink Clan Army at halos hindi na makagalaw ay biglang sumambulat ng may kamanghamanghang kapangyarihan. Ang mga ilaw mula sa maraming secret technique at artifact ay kinunan sa lahat ng direksyon.
Sa sandaling iyon, hindi alam kung gaano karaming mga arrays at artifacts ang napurol at nawasak dahil sa sobrang karga ng World Force na ibinuhos sa kanila. Ang 7th Grade Masters ay lumabas mula sa mga warship na nagpoprotekta sa kanila at nagpatawag ng kanilang mga artifact para sa labanan. Ang Four Symbols Formation na may Purifying Black Ink battleship sa core nito ay mabilis na nabali habang parami ng parami ang warships na pinaghiwa-hiwalay. Ang biglaang pagsabog ng Remnant Army ay mahirap para sa kahit na ang Black Ink Clan Army na makatiis, at sa loob lamang ng maikling dosenang paghinga, hindi alam kung ilan sa kanila ang nahulog. Maging ang isang territory lord ay nasugatan ng husto sa ilalim ng nakamamatay na estilo ng pakikipaglaban ni Ouyang Lai at napilitang umatras. Ito ang huling pakikibaka ng Remnant Army. Binitawan na rin ni Yang Kai ang kanyang mga tanikala. Dahil dito siya nakatakdang mamatay, kung gayon ay malayang pumatay siya bago niya ginawa. Gayunpaman, bago siya makaalis sa Purifying Black Ink battleship, narinig niya ang huni ng isang baka mula sa kawalan. Nagkaroon ng kaguluhan sa Black Ink Clan Army na nakapalibot sa Remnant Army. Sabay-sabay na nawala ang hindi mabilang na mga aura, at lumingon si Yang Kai para lamang makita ang isang napakalaking black bovine na sumisingil sa mga linya ng Black Ink Clan. Ang monster chi ay magulong pumutok mula sa kanyang anyo. Sa ilalim ng mga kuko nito, ang hindi mabilang na Black Ink Clansmen ay naging minced meat. Habang ibinababa nito ang ulo at umaarangkada, walang makahahadlang sa daraanan nito. Maging ang isang territory lord ay pinadalang lumipad pagkatapos mabangga, ang dugo ay nagspray habang siya ay bumagsak sa kawalan. Bata, ituloy mo. Nagsalita ang Ox Monster habang humahagibis ito sa Remnant Army, sinira ang daan sa unahan. Naramdaman ng lahat na lumubog ang kanilang mga espiritu, at ang mga sundalo na namamahala sa pagpilot sa mga warship ay mabilis na nagudyok sa kanila na sumunod sa pangunguna ng Ox Monster. Sa utos mula sa Territory Lords, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay nagsilabasan upang pigilan ang Ox Monster nang makita nila itong papalapit, sunod-sunod na naglalabas ng secret technique, binubuksan ang balat at laman nito. Gayunpaman, walang dugong damaloy. Matagal na itong namatay, at sa pamamagitan lamang ng malalim na pamamaraan ng Asher Void Old Ancestor nagagawa nitong lumaban kahit pagkatapos ng kamatayan, kaya bakit kailangan nitong matakot na masugatan ngayon? Nang makita ito ng isang territory lord, sinubukan niyang harangan ito ngunit pinalipad siya ng mga sirang sungay ng Ox Monster. Nang makita ito ng ibang territory lords, hindi na sila nang ahas na kumilos ng padalus-delus. Napagtanto ni Yang Kai kung gaano talaga kalakas ang Ox Monster na ito. Bagamat 2 beses na niya itong nakita sa nakaraan, ito ay nanginginain lamang ng maluwag sa mga luntiang burol at asol na ilog na parang ordinaryong toro. Ngunit ngayon, tila ang Ox Monster na ito ay kasing lakas ng isang peak na 8th Grade Master, marahil ay mas malakas pa. Ang 100,000 kilometro ay tumawid sa isang kisap mata at sa lalong madaling panahon, ang Remnant Army ay nasa harap mismo ng Territory Gate. Nasa likuran nila ang tumutugis na Black Ink Clan Army. Sa isang iglap, dumating ang Ox Monster sa likod ng Remnant Army at umiling. Pumunta ka, pipigilan sila ni Neo. Ang malaking katawan nito ay naging isang kalasag, na nagpoprotekta sa Remnant Army na parang isang malaking bundok. Hindi mabilang na mga pag-atake ang damapo sa katawan nito sa sandaling iyon, na naging sanhi ng pagyanig nito sa epekto. Namumula ang mga mata ni Yang Kai habang pinapanatili niya ang Four Symbols Formation at pinangunahan ang Remnant Army patungo sa portal. Ang Territory Gate sa No Return Pass sa orihinal ay hindi masyadong malaki. Noong huling beses itong nakita ni Yang Kai, mas maliit pa ito kaysa sa isang normal na Territory Gate. Winasak ng Black Ink Clan ang portal sa ilang hindi kilalang paraan mula noong sinakop ang lugar na ito upang mapadali nito ang pagsalakay ng kanilang army. Ang Purifying Black Ink battleship ay hindi maliit, ngunit ito ay maliit pa rin kumpara sa kasalukuyang Territory Gate. Gayunpaman, nang malapit nang dumaan ang Purifying Black Ink battleship, ang mataas na dagandong ng isang dragon ay biglang umalangaw mula sa loob ng Northern Pass. Nagulat, tumingin si Yang Kai sa ibaba at lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Sa itaas ng parisukat kung saan binuksan ang Dragon Pool noon ay isang makakapal na Black Ink Cloud, at sa loob nito, ang anyo ng isang sinaunang dragon ay maaaring malabong makita. Jilao San. Laking gulat ni Yang Kai, dahil hindi niya inaasahan na makikita niya si Jilao San dito. At, sa hitsura ng mga bagay, si Jilao San ay nahuli ng Black Ink Clan, ngunit hindi nila siya pinatay. Sa halip, kinulong siya dito at binalot ng Black Ink Cloud. Walang ideya si Yang Kai kung anong uri ng masamang plano ang Black Ink Clan para sa kanya, ngunit sa kanyang nakita, tila sinusubukan nilang sirain si Jilao San.
Gayunpaman, mukhang hindi sila gaanong sinuwerte. Ang mga Divine Spirit ay may ilang antas ng kaligtasan sa Black Ink Strength salamat sa kanilang malalakas na bloodlines. Ayon sa impormasyong natanggap ni Yang Kai mula kay Kang, na dinagdagan ng kanyang sariling mga haka-haka, ang Burning Light at Seren Glimmer ay hindi maiiwasang nauugnay sa Primordial Light, at ang Primordial Light ay may kakayahang ganap na paalang bisa ang pagkakaroon ng Mo. Ang Purifying Light, na nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Burning Light at Seren Glimmer, ay maaaring ganap na linisin at alisin ang Black Ink Strength. Ang dalawang ito ay ang orihinal na mga ninuno ng Divine Spirits, kaya natural na minana ng Divine Spirits ang ilan sa kapangyarihang iyon. Bilang mga pinuno ng Divine Spirits, ang immunity na taglay ng Dragon Clan mula sa kanilang Dragon Veins ay partikular na maliwanag patungo sa Black Ink Strength. Ito ay isang bagay na mararamdaman ni Yang Kai kahit na wala ang World Tree Clone, ngunit sa World Tree Clone para protektahan ang kanyang miniature universe, hindi kailanman naramdaman ni Yang Kai ang pagkabalisa ng Black Ink Strength. Si Ji Lao-san ay hindi partikular na malakas sa Dragon Clan. Sa kanyang nakaraang pagkultivation ng Dragon Pool, sumulong na siya mula sa pagiging Grand Dragon tungo sa Ancient Dragon, ngunit ang kanyang Dragon form ay 55,000 metro lang ang haba, kapansin-pansing mas maliit kaysa sa 70,000 metro ni Yang Kai. Gayunpaman, isa pa rin siyang Ancient Dragon. Sa mga tuntunin ng grado, siya ay katumbas ng isang 8th grade Human Master. Walang ideya si Yang Kai kung paano nahuli si Ji Lao-san ng buhay ng Black Ink Clan, ngunit tila may naramdaman siyang kakaiba sa No Return Pass at nagpakawala siya ng Dagandong. Gayunpaman, walang kapangyarihan si Yang Kai na tumulong sa sandaling ito. Kung sa ibang pagkakataon, maaaring nailigtas niya si Ji Lao-san, ngunit kasalukuyang hinahabol sila ng Black Ink Clan Army habang nasa harap ng kanilang mga mata ang Territory Gate. Hindi maaaring talikuran ni Yang Kai ang Remnant Army, kaya tumalikod na lamang siya at magkunwaring walang nakita. Sa susunod na sandali, ang Remnant Army ay sumugod sa portal. Sa isang twist ng kanyang kwitan, ang Black Bovine ay inilagay mismo sa harap ng portal kasama ang kanyang katawan, ang malakas na monito ay yumanig sa langit. Gaano man ang pag-atake ng Black Ink Clan dito, tumanggi itong kumilos. Sa kabilang panig, umikot ang void nang biglang lumitaw ang Remnant Army sa isang walang laman na Great Territory. Matapos madisorient sa ilang sandali, naging alerto muli ang lahat. Kahit na nalampasan na nila ang No Return Pass, walang nang ahas na mag-relax. Iyon ay dahil alam nila na ang krisis ay malayong matapos. Ang paglusot sa No Return Pass ay simula pa lamang. Sa nakalipas na ilang araw, hinuhulaan ni Yang Kai at ng iba pa kung ano ang magiging sitwasyon sa kabila ng No Return Pass at sinusubukang malaman kung paano nila haharapin ang anumang makakaharap nila. Ngayong kinuha na ng Black Ink Clan ang No Return Pass, hindi maiiwasan na tipunin nila ang kanilang mga tropa at subukang magtayo ng isang pasulong na posisyon sa kabila ng Territory Gate, kaya kung talagang nagtagumpay sila, ang pinakamasamang kaso. Ang senaryo na maaari nilang makaharap ay ang paglubog ng husto sa isang walang katapusang sangkawan ng Black Ink Clansmen. Kung mangyayari yun, walang posibleng paraan para mabuhay ang Remnant Army. Sa ngayon, maaari lamang dalhin ng lahat ang ideya na pumatay ng isa para masira ang kapalit at pumatay ng dalawa para kumita, na may layuning labanan ang Black Ink Clan hanggang kamatayan. Maaaring makatakas si Yang Kai, ngunit walang pag-asa para sa iba. Gayunpaman, ayon kay Ouyang Lai, malabong mangyari ang sitwasyong iyon. Hindi dahil sa ang kanilang mga nauna sa Cave Heaven and Paradises ay hindi kailanman nag-isip kung ano ang mangyayari kung ang No Return Pass ay lalabagan ng Black Ink Clan, kaya natural na ang mga countermeasure ay naisagawa na noon pa man. Martial Peak, Kabanata 5452. Pangalawang Battlefield. Ang kasalukuyang Black Ink Battlefield ay nilikha mula sa maraming Great Territories na inookupahan ni Mo sa Early Ancient Era, at inukit din ng mga kamay ni Kang at ng iba pang mga masters noong panahong iyon. Ang layunin ay upang maiwasan ang Black Ink Strength mula sa pagpasok sa iba pang Great Territories. Ang Black Ink Battlefield at ang 3,000 Worlds ay konektado na ngayon sa pamamagitan lamang ng iisang Territory Gate, kaya hanggat ang gate na iyon ay nababantayan ng mabuti, ang human race ay magagawang i-seal off ang Black Ink Strength sa Black Ink Battlefield. Gayunpaman, hindi ito isang walang palya na solusyon. Si Mo ay isang kakaiba at makapangyarihang pag-iral na ang mga ninuno ng human race, pagkatapos ng panahon ni Kang at ng iba pang martial ancestors, ay nagtaka sa higit sa isang pagkakataon kung ano ang mangyayari kung ang Territory Gate na nag-uugnay sa 3,000 mundo at ang Black Ink Battlefield ay namasira sa pamamagitan ng Black Ink Clan. Kung hindi sila handa,
ang Black Ink Clan ay makakapag-charge ng diretso sa 3,000 worlds at mabilis na bubuo ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagsira sa isang umuunlad na Great Territory pagkatapos ng isa pa. Kapag dumating ang oras na iyon, ang malakas na puwersa ng Black Ink Clan ay tiyak na mag-snowball sa lakas hanggang sa hindi na sila mapigilan ng human race. Kaya, upang harapin ang posibilidad na ito, ganap na nilinis ng kanilang mga sinaunang ninuno ang Great Territory kung saan konektado ang Black Ink Battlefield. Kaya, ang Great Territory ay pinangalan ng Barren Territory. Kung ang Black Ink Battlefield ay ang unang battlefield sa pagitan ng human race at Black Ink Clan, kung gayon ang Barren Territory ay ang ikalawang battlefield gaya ng inaakala ng ancient ancestors. Sa madaling salita, mayroong, sa aktwal na katotohanan, higit sa isang madiskarteng punto sa pagitan ng 3,000 mundo at ang Black Ink Battlefield. Bukod sa No-Return Pass, naroon ang Barren Territory. Ang Barren Territory ay kung saan napunta ang isa pagkatapos dumaan sa Territory Gate. May orihinal na ilang Territory Gate na kumukonekta sa maraming iba pang Great Territories mula sa Barren Territory, ngunit dahil ito ay maaaring maging second battlefield, kung gayon natural na mas mabuting huwag mag-iwan ng napakaraming Territory Gate. Ang mga ancient ancestor ay winasak o tinatakan ang karamihan sa mga Territory Gate habang nag-iiwan lamang ng isang buo, at ang Great Territory na konektado sa gate ay ang Shattered Heaven. Nalaman lamang ito ni Yang Kai mula kay Ouyang Lai at sa iba pa noong pinaplano nila ang kanilang pag-atake sa No-Return Pass. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pumasok sa Black Ink Battlefield sa pamamagitan ng karaniwang ruta. Sinundan ni Yang Kai ang isang Void Corridor mula sa Black Territory hanggang sa Blue Sky Theater noon. Ang sinumang cultivator na papasok sa Black Ink Battlefield ay kailangang dumaan muna sa Shattered Heaven at Barren Territory bago makarating sa No-Return Pass, kaya natural na malaman ng isa ang mga sikretong ito noon. Ngayong nilabag na ang No-Return Pass, kinailangan ng humans na ipagtanggol ang Barren Territory anuman ang halaga, kaya natural na gumawa sila ng maraming kaayusan sa lugar na ito para mag-set up ng isang ambush para sa Black Ink Clan. Ang Great Territory na ito ay ibang-iba sa lahat ng iba dahil ang bawat Great Territory ay may, higit pa o mas kaunti, ng kanilang sariling universe worlds, na nagbigay ng walang laman na sigla at buhay. Gayunpaman, walang anuman sa Barren Territory. Ito ay walang laman gaya ng ipinahiwatig ng pangalan nito. Iyon ay dahil kailangan nilang pigilan ang Black Ink Clan na mag-harvest ng mga mapagkukunan at lumikha ng mas maraming clansmen, na humantong sa ancient ancestors na sirain o alisin ang lahat ng universe worlds sa Great Territory na ito noong itinatayo nila ang Barren Territory. Ang tanging mga bagay na umiral dito ay mga kuta na itinayo ng human race sa hindi mabilang na mga taon. Mayroong umiiral sa lugar na ito ng isang linya ng depensa na mas malawak kaysa sa alinmang Great Pass sa Black Ink Battlefield. Iyon ang dahilan kung bakit nahulaan ni Ouyang Lai na habang ang paglabag sa No-Return Pass ay maaaring dumating bilang resulta ng kapangyarihan ng Black Ink Clan, posible rin na voluntaryong isinuko ng humans ang pass. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng paglikas at pag-alis mula sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kung ang mga tao ay bumagsak pabalik sa Barren Territory, sila ay nasa isang mas mahusay na posisyon upang makipag-ugnayan sa Black Ink Clan doon sa mga kaayusan na ginawa nila noon pa man. Dahil sa ganoong haka-haka na naniwala si Ouyang Lai na malabong mapalibutan ang remnant army ng Black Ink Clan Army kung dadaan sila sa No-Return Pass. Dito sa Barren Territory, mas malamang na mahahanap nila ang humans and Black Ink Clan na nakikisali sa isang matinding digmaan, at kung ganoon nga ang kaso, magkakaroon ng pag-asa ang Remnant Army na muling sumali sa Human Army. Ngayong nalampasan na ng Remnant Army ang No-Return Pass at nakarating sa Barren Territory, ang unang ginawa ni Yang Kai ay suriin kung may paggalaw sa lahat ng direksyon. Dahil sa nakita niya, nakahinga siya ng maluwag. Hindi pa nangyari ang pinakamasama. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi rin perpekto. Gaya ng inaasahan nila, kapwa ang human race at Black Ink Clan ay nasangkot sa isang brutal na labanan sa Barren Territory. May mga labanan na nagaganap halos saan man sa malawak na kalawakan ng kawalan, kung saan-saan lumilipad ang mga human warship, maaaring hinahabol ang mga Black Ink Clansmen o hinahabol nila. Nagkaroon din ng mga marahas na aftershocks mula sa malalaking sagupaan na nagmumula sa bawat direksyon. Ang isang partikular na hanay ng mga shockwave ay nalampasan pa ang antas ng labanan sa pagitan ng Old Ancestors at Royal Lords. Instinctual na ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at nabigla sa kanyang nakita. Doon, sa di kalayuan, dalawang malalaking figure ang nag-aaway sa isa't isa. Ang kanilang mga galaw ay mukhang clumsy sa bawat isa sa kanila na nagpapalitan ng suntok at sipa sa paraang kabataan, tulad ng dalawang maliliit na bata na random na naghaharutan sa isa't isa,
ngunit ang bawat isa sa mga pag-ataking ito ay may dalang lakas na sumisira sa langit, nakakawasak sa lupa. Kahit na ang isang ganap na buo na universe world ay hindi makakayanan ang isang suntok mula sa naturang sagupaan. Ito ay ang labanan sa pagitan ng dalawang giant spirit gods. Ang isa sa kanila ay ang nakita niyang kay sa late ancient era battlefield. Sa kasalukuyan, ang kanyang katawan ay nababalot ng black ink strength na tinatakpan ang kanyang figure sa isang madilim na kulay. Gayunpaman, iba ang ibang giant spirit god. Siya ay may isang tuft ng itim na buhok sa ibabaw ng kanyang ulo na mukhang medyo nakakatawa. Ito rin ang Aer na nagdala kay Yang Kai sa Chaotic Dead Territory. Si Yang Kai ay may malalim na impresyon sa bangkos ng itim na buhok sa kanyang ulo. Ang ulo ni Ada ay ganap na kalbo na walang laman, ngunit si Aer ay may napakaliwanag na katangian na nagpapahintulot kay Yang Kai na makilala siya sa isang sulyap. Nandito si Aer, nakikipaglaban sa Black Ink Giant Spirit God. Ang Giant Spirit Gods ay isang sinaunang at napakabihirang lahi, habang ang Black Ink Giant Spirit God ay nilikha ni Mo, na idinisenyo batay sa Giant Spirit Gods at hindi tunay na isa sa kanilang uri. Ang dalawang ito ay, sa katunayan, ibang-iba na nilalang. Gayunpaman, kahit na hindi ito isang tunay na Giant Spirit God, ang kapangyarihan ng Black Ink Giant Spirit God ay hindi nagkukulang kumpara kay Aer. Hindi alam kung gaano katagal naglalaban ang dalawang behemoth na ito, ngunit nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng suntok ng walang pahinga, na iniwan ang isa't isa na bagbog at bagbog. Ni ang humans o ang Black Ink Clan ay hindi nang ahas na lumapit sa kanilang battlefield. Dahil nandito si Aer. Paano naman si Ada? Kudlit, luminggaling si Yang Kai sa paligid, ngunit walang bakas ng Ada, kaya hindi niya matiyak kung nandito siya o wala. Gayunpaman, nakita niya ang mga labi ng isa pang Black Ink Giant Spirit God. Ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay lumabas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ngunit sa nakatagong kamay na naiwan ni Mo, sa pilitang isinara ni Kang ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, pinutol ang katawan nito bago ito tuluyang lumabas, kaya ito ay madaling makilala. Sa sandaling ito, hindi alam kung paano naputol ang Black Ink Giant Spirit God, ngunit kalahati na lamang ng katawan nito, na orihinal na kulang sa mga bahagi, ang natitira. Huminahon si Yang Kai. Ang pinakamalakas na puwersa sa panig ng Black Ink Clan ay walang alinlangan ang dalawang Black Ink Giant Spirit Gods, at ang pagbagsak ng No-Return Pass ay tiyak na may kinalaman sa kanila. Ngayon na ang isa sa kanila ay pinutol, at ang isa ay hinarap ni Aer, ang pressure sa human race ay lubhang nabawasan. Bukod sa battlefield ng dalawang Giant Spirit Gods, nakita din ni Yang Kai ang mga dragon at phoenix na lumulutang sa kawalan. Mayroon ding iba pang mga divine spirit ng lahat ng hugis at sukat sa kanilang tunay na anyo, na nakikipaglaban sa madugong mga labanan sa bawat direksyon. Si Yang Kai ay walang oras upang patuloy na obserbahan ang sitwasyon dahil mayroon ng mga titig na nakalok sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang biglaang paglitaw ng Remnant Army mula sa No-Return Pass ay natural na nakakuha ng atensyon, lalo na mula sa mga Black Ink Clansmen sa malapit na sumugod ng napakarami. Nagulat sila, ngunit wala silang oras para isipin ang nangyari sa No-Return Pass. Gayunpaman, mayroong isang pinagmulan ng sakit ng ulo para sa Remnant Army, at iyon ay ang presensya ng isang Royal Lord. Ang Royal Lord na nangangasiwa sa Northern Pass ay pinahinto siya ng nahulog na Asher Void Pass Old Ancestor, ngunit walang sino man ang naririto upang harangan ang isang ito. Nang makita niyang papalapit na ang Royal Lord, mabilis na nagdesisyon si Yang Kai na pamunuan ang Remnant Army sa ibang direksyon. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanilang pag-atake sa No-Return Pass, na nagresulta sa maraming warships, arrays, at artifacts na lubhang napinsala. Kaya, sa kanilang bilis na lubhang nabawasan, paano sila dapat na malampasan sa pagtakbo ng isang Royal Lord? Mula sa malayo, ginamit ng Royal Lord ang kanyang Black Ink Strength para lumikha ng Black Ink Cloud na bumabalot sa Remnant Army. Gayunpaman, hindi pa niya pinapatay ang mga ito. Nais niyang hulihin ng buhay ang ilan sa kanila upang magtanong tungkol sa sitwasyon sa No-Return Pass. Gayunpaman, kahit na siya ay gumagawa lamang ng isang casual na suntok, sa estado ng kasalukuyang Remnant Army, marami ang tiyak na masasaktan o mamamatay. Halos kalahati ng 5,000 strong Remnant Army ay nawala sa panahon ng pag-atake sa No-Return Pass, kaya sila ngayon ay bahagyang mas mababa sa 3,000. Kung kakalabanin nila ang isang Royal Lord dito, tiyak na matatalo sila ng ilang daan pa. Sa kritikal na sandali, biglang lumitaw sa itaas ng Remnant Army ang isang binata na nakasuot ng puting damit. Walang nakakaalam kung paano siya nakarating doon dahil halos nakatayo siya doon sa buong oras.
Sa pagharap sa paparating na black ink cloud, kumurap-kurap ang katawan ng binata bago siya biglang nag-transform sa 100,000 meter long dragon. Pinuno ng matinding dragon pressure ang kawalan. Ang dragon ay may walang kapintasan na puting nyebe na katawan, na ginawa para sa isang maliwanag at nakasisilaw na tanawin sa magulong larangang ito. Nagtaas ng kilay si Yang Kai nang makilala niya kung sino ang dragon na ito. Fu Guang. Ang ancient dragon ang nakita niya sa ilalim ng dragon pool. Bago pumasok si Yang Kai sa dragon pool, si Fu Guang ay nasa loob ng dragon pool sa loob ng 5,000 taon upang makalusot upang maging isang divine dragon. Simple lang ang strength division ng Dragon Clan. Kapag ang isa ay umabot sa 10,000 metro, sila ay isang Grand Dragon, 50,000 metro, isang Ancient Dragon, at 100,000 metro, isang Divine Dragon. At, ang pinakamakapangyarihan sa mga Divine Dragon ay ang Dragon Emperor. Hindi lahat ng Divine Dragon ay Dragon Emperors, ngunit bawat Dragon Emperor ay isang napakalakas na Divine Dragon ng kanilang henerasyon. Sa Dragon Pool, tinulungan ni Yang Kai si Fu Guang gamit ang kanyang Great Sun and Moon Marks, na nagresulta sa napakalaking tagumpay para sa kanilang dalawa. Ngayon, tila ang huli ay matagumpay na umaban upang maging isang Divine Dragon. Hindi inakala ni Yang Kai na biglang sasagipin sila ni Fu Guang sa isang napakahalagang sandali. Sa katunayan, si Fu Guang ay nagtatago sa battlefield, naghihintay ng pagkakataon na pumatay ng isa o dalawang Royal Lords. Pagkatapos maging isang Divine Dragon, si Fu Guang ay naging mas malakas kaysa sa isang ordinaryong Royal Lord, kaya kung mabigyan niya ang isa, maaaring magtagumpay siya sa pagpatay sa kanila. Kaya lang, ang biglaang paglitaw ng Remnant Army ay nakagambala sa mga plano ni Fu Guang, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ihayag ang kanyang sarili. Matapos ipagpalagay ang kanyang dragon form, si Fu Guang ay dumiretso sa Royal Lord, na ikinagulat ng huli. Dati na siyang natalo sa mga kuko ni Fu Guang at alam niya kung gaano kalakas ang White Divine Dragon na ito. Sa madaling salita, sa one-on-one fight, hindi siya ang kalaban ni Fu Guang. Kaya, paano pa rin siya nasa anumang mood para makipaglaban sa Remnant Army? Agad siyang tumalikod at tumakas. Natural na humabol si Fu Guang, at gamit ang ilang Dragon Clan secret techniques, nagawa niyang talunin ang Royal Lord sa isang miserableng gulo. Ang laban ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ang isa pang Royal Lord ay sumugod at nakipagkamay sa kanyang kasama upang labanan si Fu Guang. Gayunpaman, ang White Divine Dragon ay hindi natakot. Pagbukas ng kanyang bibig, biglang bumuhos ang isang ilog. Nahuli sa kawalan, ang dalawang Royal Lords ay natangay sa ilog na ito, ang kanilang mga katawan ay agad na nagyayelo. Si Fu Guang ay lumusab din at nakipaglaban sa dalawang Royal Lord sa loob ng ilog, na nakakuha ng mataas na kamay kahit laban sa dalawang kaaway. Masasabi ng isa mula sa display na ito lamang na ang kapangyarihan ng isang Divine Dragon ay higit na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong 9th Grade Master. Ang isang ordinaryong Old Ancestor ay hindi makakamit ang kalamangan laban sa dalawang Royal Lords. Kung isa itong laban, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Fu Guang na putulin ang isang Royal Lord, ngunit imposible iyon kung kailangan niyang harapin ang dalawa sa kanila. Alam niya na, sa laban na ito, makakayanan lamang niya ang pinsala sa kaaway, kaya ang kanyang mga pag-atake ay hindi gaanong kalkulado at mas walang awa. Kahit na hindi niya mapatay ang isang Royal Lord, sinadya niyang bugbugin ang dalawang ito hanggang mamatay.